Ayoko maging dahilan nito para itigil ang contest kaya ang ginawa ko ay kinausap ko ang leader ng kabilang grupo. Sinabi ko sa kanyang alam kong nagkakainitan ang grupo mo at ang grupo ko kaya kailangan magkunwaring tayo. Ang letter sender natin ngayon ang nagbigay ng kanilang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Maxi. Mayroong gaganapin na contest sa kanilang eskwelahan at si Maxi ang napili na magkoryo at kailangan niyang maturuan ang ilang piling estudyante sa grade 10. Pero bago pa ang contest nagkaroon ng issue ang grupo nila pati na rin ang grupo ng high school kaya ayaw niya naman maging dahilan yun para itigil na lang ang contest. Kaya ang ginawa ni Maxi ay kinausap niya ang leader ng kabilang grupo na itago na lang natin sa pangalang Joshua. Sinabi niya kay Joshua na alam ko nagkakainitan ng grupo mo pati na rin ang grupo ko kaya may naisip akong paraan. Magkunwari na lang kaya tayo magkarelasyon para mahinto na ang away at hindi naman alam ni Maxi kung bakit yun ang nasabi niya. Siguro na din ay sa sobrang kaba pero sumang-ayon naman sa kanya si Joshua kaya nagpanggap sila. Kinabukasan habang nagpa-practice si Maxi at ang kanyang grupo bigla na lang dumating si Joshua na may daladalang tubig at panyo. Papalapit pa lang sa kanila si Joshua pero sobrang sama na ng tingin ng kanyang mga kagrupo hanggang sa sinabi ni Joshua na napapagod ka na ba? Sumagot naman si Maxi nang hindi naman ako pagod. Pinaalis niya na si Joshua pero pinunasan muna ang pawis ni Maxi. Ilang araw pa yung ginawa ni Joshua habang nagpa-practice sila hanggang sa napansin na ng mga kagrupo ni Maxi ang kanilang galawan kaya nahinto na ang alitan. Isang linggo na lang bago ang kanilang laban ay sobrang stress na ni Maxi yung tipong umiiyak na lang siya sa isang tabi. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang lalapitan ni Joshua para tanungin kung napano ba siya. At syempre, kinilig naman ang ating Maxi pero nung panahon na yon kailangan niyang ipasok sa kanyang utak na hanggang laro lang sila. Dahil naging malinaw naman ang kanilang usapan na kapag natapos na ang alitan ay hihinto na rin sila sa pagpapanggap at sumang-ayon naman sila. Sobrang tagal na naging pag-uusap nilang dalawa ni Joshua habang hinihintay nila ang iba pang mga members. Dumating sila sa punto na hindi namamalayan ni Maxi na sobrang lalim na pala ng kanilang pinag-uusapan at nasabi niya ang mga problema niya kay Joshua. Kaya simula ng araw na yon ay lumalim na ng lumalim ang nararamdaman niya para kay Joshua pero pinipilit niya yung kinokontrol na wag mahulog sa kanya. Dahil alam ni Maxi na kapag tuluyan na siyang nahulog kay Joshua, siya rin naman ang masasaktan sa huli. Hanggang sa isang araw bago pa ang finals, bigla nilang siyang kinausap ni Joshua at tinanong kung pwede daw ba siyang ilibre sa labas. Kaya sino ba naman si Maxi para tumanggi kay Joshua at sa kalagitnaan ng kanilang pamamasyal ay bigla nilang siyang tinawagan ng kanyang mga kagrupo. At sinabing nasira ang ibang props na gagamitin nila para bukas kaya bigla naman nagmadali si Maxi na pumunta sa kanilang stock room. Kaya nagulat na lang si Maxi dahil pagdating niya doon halos kalahati ng props nila na gagamitin sa kinabukasan ay nasira na. Kaya walang ibang nagawa si Maxi kundi mag-set ng sleepover sa bahay nila para buuin ang lahat ng nasira na props. Alas 8 na ng gabi nang dumating ang iba nilang kasama na gagawa ng props at hindi niya inaasahan na sasama pala sa kanila si Joshua. Dahil sobrang willing ni Joshua na tumulong sa paggawa ng props habang ilang sa mga kagrupo niya ay sobrang sama ng tingin kay Joshua. Alauna na ng madaling araw nang maisipan ni Maxi na magpahinga muna sa labas nang bigla na lang lumapit sa kanya si Joshua para sabihin sa kanya na kung ano man ang magiging resulta bukas, lagi akong proud sa'yo Maxi. Kaya kinilig na naman ang bongga si Maxi pero kailangan niyang itago ang kanyang feelings dahil hindi pa talaga siya ready umamin. Kinabukasan ay finals na at habang sumasayaw sila ay kitang-kita ni Maxi kung gaano ka-proud sa kanya si Joshua. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagsayaw bigla nilang bumigay ang kanilang props pati na rin ang kanilang backdrops. Pero ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pagsasayaw kahit alam nila na malabo na silang manalo. Kaya ang grupo ni Joshua ang nakakuha ng first place at third place naman sila Maxi. Pagkatapos naman ng laro ay kinausap niya si Joshua at sinabi niyang maraming salamat sa suporta at sa efforts na binigay mo sa grupo ko. Pagka-uwi ni Maxi sa bahay nila, agad niya namang hinanda ang regalo na ibibigay niya kay Joshua at balak niya na ring umamin ng nararamdaman niya. Pero kinaumagahan ay nabasa niya agad ang chat sa kanya ni Joshua na magkita daw silang dalawa sa park. Kaya agad naman na nag-ayos si Maxi at pumunta ng park, inayos niya rin ang regalo na ibibigay niya kay Joshua. Pero malayo pa lang si Maxi ay natatanaw niya na si Joshua na parang may kasamang isang babae na sa tingin niya ay kapatid ni Joshua. Hanggang sa naibigay niya na ang regalo niya kay Joshua at umalis na ang babaeng kasama ni Joshua kaya nag-confess na sa kanya si Maxi. At yun din pala ang plano ni Joshua na magko-confess na din siya ng feelings niya para kay Maxi. Hanggang sa lumipas sa mga araw na naging sobrang okay sila ni Joshua at sobrang saya. Pero dumating ang isang araw na nalaman ni Maxi ang isa sa pinakamalaking sikreto na itinatago ni Joshua. Na si Joshua pala ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang mga props dahil siya ang sumira. Si Joshua din ang gumawa ng paraan para masira ang kanilang mga gamit habang sumasayaw sila dahil sinadya niya yung hindi patibayin. Kaya kinabukasan ay nagpaliwanag naman sa kanya si Joshua na yung kasama niya palang babae sa park ay pinagbabantaan siya, nasasaktan siya kapag hindi siya nanira ng gamit. Inamin ni Joshua ang kanya naging pagkakamali pero sobra pa rin talaga ang pagkainis ni Maxi. Pinatawad niya pa rin si Joshua at tumungtong na ang kanilang unang mansari at nagpunta si Maxi sa bayan para bumili ng regalo. Pagkatapos nun ay nagpunta siya sa bahay nila Joshua para ibigay ang kanyang regalo pero naabutan niya lang si Joshua na may
kahalikan ng iba. At ang babaeng kasama ni Joshua ay walang iba kundi ang babae na kasama niya sa park na ang akala ni Maxi ay kapatid niya. Hanggang ngayon po ay sobrang sama at sakit pa rin po ng puso ko, kaya sana po ay ma-share nyo ang aking istorya. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ano pa ba ang maipapayo natin sa ating letter sender, kasi parang break naman na sila. Kasi baka ganun talaga, dahil imagine yung ginawa niyang paninira sa mga props at gamit ng mga lasali sa contest para lang manalo sila. Ibig sabihin may ugali siyang gago. Kasi napaka makasarili ni Joshua, 'di ba? Kung gaano siya kagaling manira ng props, ganun din siya kagaling magpanggap. Para kasing ginamit niya na lang din si Maxi para manalo yung grupo nila. Tapos bandang huli, nasaktan pa yung feelings ni Maxi. Natalo na sila sa contest, natalo pa siya sa pag-ibig. Kaya ang maipapayo ko na lang sa ating letter sender ay mag-aral ka na lang munang mabuti habang wala pa ang tamang tao, kasi darating naman yan sa tamang panahon.